What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files 14. Isang pangako sa ilalim ng buwan. Sa pagtatapos ng Kabanata 13, ipinakita ang komplikasyon ng kanilang misyon at ang pagkabahala kay Jack. Ngayon, tayo naman ay maglalakbay patungo sa Kabanata 14 kung saan nagsimula ang kwento sa isang madilim na gabi, may aninong patalon-talon habang kumakanta ng London Bridge na umiikot sa bayan. Makikitang si Jack ang aninong iyon, at napatanong rin siya sa sarili niya habang naglalakbay siya sa bayan kung paano niya mapapakalma ang sarili niya dahil sa kagalakan. Sa bahay ni Luna, nag-iisip siya ng malalim dahil sa nasabi ni Crimson Widow sa kanya, na si Jack ay isang pinakamalalang tipo ng mamamatay tao. Sa pagbabalik tanaw, nang umalis si Crimson ay napunta ang atensyon niya kay Jack, at tinanong ni Luna si Jack kung totoo ang sinabi ni Crimson Widow. Sandaling natahimik si Jack, at sa kanya nasabi kay Luna ang kakayahan niya na makita ang nararamdaman ng mga tao na parang kulay. Nagulat naman si Luna sa inamin ni Jack, at dagdag pa ng lalaki na sa oras ng kamatayan, sa kamay ni Jack, lahat ng uri ng emosyon ay maaaring madagdagan ng kulay ng takot. At ang pagkakataong ito ang pinakamagandang tanawin para kay Jack, na para silang mga gawa ng sining, kaya mahirap para kay Jack na pigilan ang kanyang sarili. May sasabihin sana si Luna, pero pinangunahan siya ni Jack sa pagsabi na interesado siya sa kulay na meron si Luna. Natigilan si Luna dahil parang naramdaman niya ang pagkakapareho ngayon ni Jack sa lalaking may Ouroboros tattoo. Tinanong ni Luna si Jack kung magkatulad ba sila ng lalaking may Ouroboros tattoo, at hindi ipinagkaila ni Jack ang pagkakapareho nila. Naalala naman ni Luna nang sinabi ni Jack na maswerte si Anne dahil meron siyang anak na babae na mahal siya. Pinigyan naman ng pera ni Jack si Luna para sa ginawa nitong paggamot sa mga sugat ni Jack nung nasa bingit ito ng kamatayan, at nagpasalamat si Jack kay Luna. At dito sa kasalukuyan, ipinakita na mag-isa si Luna habang tinutukoy niya ang litrato ng kanyang inang si Anne at nagtatanong kung ano ang nararapat niyang gawin. Maya-maya ay may lalaking hawak-hawak ang isang babae at pinipilit na bilhin ang bulaklak na dala nito para lang magawan niya ang babae ng masama. Nilapit pa ng lalaki ang mukha niya sa babae kaya itinulak siya ng babae palayo. Nagalit naman ang lalaki sa ginawa ng babae, at sinabing kapag ang isang aristokrato ay sinabihan ang karaniwang babaeng katulad ng nasa harap niya na ibuka ang kanyang binti, dapat gawin niya ito ng tahimik dahil iyon ang dapat gawin ng mga karaniwang tao. Tinunggaban ulit ng lalaki ang babae, at mas hinigpitin pa nito ang pagyakap sa babae. Sinabihan niya ang babae na huwag nang lumaban, pero pilit na pinipigilan pa rin siya ng babae. Inulit ng lalaking sabihin sa babae na wag nang magpumiglas, at nang mapahigin niya ang babae ay tinanong ito ng lalaki kung birhen pa siya, at sinabi ng Meniochis na lalaki na sa mga pagkakataong katulad kung nasaan sila, mas maganda na huwag nang lumaban ang babae sa kanya. Bigla namang lumabas si Jack sa dilim, at sinabihan nito ang lalaki na maganda ang kulay nito. Nagulat naman ang lalaki sa presensya ni Jack, at tinanong nito kung sino siya. Natawa na lang si Jack sa sinabi ng lalaki at sinabihan pa niya ito na nakakadiri ang nararamdaman ng lalaki, na para siyang isang daga sa imburnal. Bigla namang tumakbo ang babae papalayo sa lalaki at tinangkapan ng lalaking pigilan ito. Tinunggaban naman ng lalaki si Jack na galit dahil siya ang dahilan kaya nakatakas ang birhen. Akmang susuntukin ng lalaki si Jack para maipakita nito kung sino siya kay Jack nang magulat ang lalaki sa nakita niya na ang kamay niya ay pilipit na. Nagsisigaw na ang lalaking Meniochis dahil sa sakit ng pagpilipit sa kanyang kamay. Sa tuwa ni Jack, sinakal at itinulak nito ang lalaking Meniochis papunta sa dingding. Habang sakal-sakal ni Jack ang lalaki ay naiangat niya ito ng bahagya, sa kanya sinabihan ang lalaki na napakamalas niya dahil galak na galak siya sa mga oras na iyon, at gusto niyang magtagal kasama ng lalaki. Nakiusap ang lalaki kay Jack na tumigil na sa ginagawa nito sa kanya, ngunit sinampal ni Jack ang lalaki ng sobrang lakas na parang natabingi ang pagmumukha nito. Pinatahimik ni Jack ang Meniochis na lalaki, at makikita sa panel na ito na napaihina ang Meniochis na lalaki sa kanyang sariling salawal. Nagsabi naman si Jack na nagsisimula pa lang ang saya, at dito na napasigaw ang lalaki dahil dahan-dahang isinaksak ni Jack ang dala niyang punyal sa pututoy ng lalaki. Napasigaw ang lalaki sa sakit at tuwang-tuwa naman si Jack na purihin ang lalaki sa pag-iyak nito. At idinagdag pa ni Jack na dapat isipin ng lalaki kung gaano nakalalim ang punyal sa kanyang pututoy. Dito na nagsalita si Luna, at dahan-dahang lumingon sa kanya si Jack. Napayuko si Luna at maya-maya ay inutusan ni Luna si Jack na bitawan niya ang lalaki. Ginawa naman ni Jack ang sinabi ni Luna, at habang tumatakbo ng paika-ika ang lalaki ay magtagal na nagtitigan si Luna at si Jack.
Tinabi naman ni Jack na nagiging problema na si Luna sa kanya at hindi siya makapaniwala na bumalik pa ito pagkatapos ng mga inamin ni Jack. Pero sa pagkakataong iyon ay napatanong si Jack kung ano ang gagawin niya sa kanyang mga nararamdaman at dahan-daang lumapit ito kay Luna at ngumiti. Nagulantang si Jack nang sinagot siya ni Luna na pwede niya itong patayin kung nais niya. Matagal na tumitig si Jack kay Luna habang sinasabi ng batang babae na may dalawa siyang kondisyon, na dapat mahuli ni Jack ang lalaking nagngangalang Fog, at hindi dapat saktan ni Jack ang kapatid ni Luna na si Noah. At kung maipapangako na gagawin ni Jack ang mga ito ay payag si Luna na patayin siya ni Jack at iyon ang pangako niya. Natanong naman ni Jack si Luna na hindi ba ito natatakot sa kanya, at natahimik ang babaeng bata panandalian ngunit isinagot rin niya na kaya niya ginagawa ito ay ayaw na niyang mawalan ng kapamilya, kaya niya tatanggapin ang tulong mula sa isang serial killer. Nasabi naman ni Jack na nakikita niya ang takot na bumabalot kay Luna kasama ng isang malakas na determinasyon dahil sa kabaitan niya, at dahil sa nagbabaga niyang kagustuhan, ay iba ang kulay ni Luna kumpara sa kapatid niyang si Noah. Pinuri ni Jack ang kulay na nakikita niya kay Luna, at sa sandaling ito ay tinanong ni Luna si Jack kung ano ang sagot niya sa mga kondisyon ng batang babae, at ang sinagot ni Jack ay, "My pleasure, boss." At dito nagtapos ang chapter 14. Sa bahay ni Luna, nagpapakita ito ng malalim na pag-aalala tungkol kay Jack pagkatapos ng nangyari sa Kabanata 13. Binigyang diin dito ang kanyang pangangailangan na malaman kung totoo ang sinabi ni Crimson Widow tungkol kay Jack. Nagpapakita rin ito ng kanyang kawalan ng tiwala sa unang bahagi ng kabanata. Sa chapter 14 ay ipinakilala dito ang kakayahan ni Jack na makita ang mga emosyon ng tao bilang mga kulay. Sinabi niya kay Luna na sa mga oras ng kamatayan, ang mga emosyon ay mas lalong nagiging malinaw sa kanyang mata. Ito ay isang mahalagang bahagi ng karakterisasyon ni Jack na nagbibigay dagdag ng kakaibang aspeto sa kanyang kakayahan bilang isang mamamatay tao. Nagpapakita ang kabanata ng pagkakapareho ni Jack at ng isang lalaking may Ouroboros tattoo. Ito ay nagdudulot ng intrigue sa kwento at nagbibigay ng karagdagang tanong hinggil sa mga bagay na ito. Pinatibay ng kabanata ang ugnayan ni Luna at Jack, kung saan ibinukas ni Jack ang kanyang sarili sa mga katanungan ni Luna. Nagpapakita ito ng pag-unawa ni Jack sa kanyang sarili at ng potensyal na pagbabago sa kanilang ugnayan. Sa huli, nagkaroon ng usapang pagitan ni Luna at Jack. Ipinakita dito ang mga kondisyon ni Luna para sa kanilang ugnayan, kabilang ang pangako na hahanapin ni Jack ang lalaking nagngangalang Fog at hindi sasaktan si Noah. Ipinakita rin ang pagtanggap ni Luna sa tulong ni Jack kahit pa ito ay mula sa isang mamamatay tao. Sa kabuuan, ang Kabanata 14 ay nagdulot ng masusing pagsusuri sa karakterisasyon ni Jack at Luna, pati na rin sa kanilang ugnayan. Nagdala ito ng mga bagong katanungan at mga pagbabago sa kwento, na nagbibigay daan sa mas kapanapanabot na pag-unlad ng kabanata. At dito na nagtapos ang chapter. Sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin. Maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!